let's go guys. And I guess it's a good sign na umaaraw na. Kasi halos isang linggo nang nag-uulan dito sa Cavite. Gawa ng bagyo. 3 bagyo ba naman eh. Dante, Emong, tsaka sino pa ba isa? Kalimutan ko pangalan ng isa. Anyway guys, what's up? Danshu Vinci here for today's vlog. Nabasa nyo naman yung title. Yes! Meron tayong bagong bike na i-reveal ngayon. Pero honestly, papunta pa lang ako dun sa seller. Check ko pa lang yung unit. Titignan ko pa lang yung motor kung kamusta, kung maganda ba. Kasi kung maganda, edi G! Bilhin na natin, di ba? Kasama ko nga pala yung tropa kong si Daniel. Kaya ito susunduin ko siya. Sunduin ko siya sa kanila para makasama ko siya sa pagbili ng motor na to. Kasi syempre, hindi ko naman kaya na iuwi mag-isa yung motor. Kaya mangyayari, 2 motor kami. Kung sakali ba na mabili ko ng maayos or mabili ko yung bike, mabili ko yung motor. And yun nga, it's a good sign na at least maganda na yung panahon dito sa Cavite. Sana magtuloy-tuloy na. Kasi ilang araw nang hindi nakakabiyahe ng Lalamove, Joyride. Yung budget ko nauubos na. Napupunta lang sa puro chicheria. Kaya sana magtuloy-tuloy na yung magandang panahon. So yun, sunduin lang natin yung tropang si Daniel. Then punta tayo dun sa seller para ma-check yung unit. Let's go! Nagkapote ka na. May extra damit ka, Brad? Di ka matadara jacket? Ganyan ka na lang? Baka kasi umaraw na eh. Mamaya na ako magkakapote kung sakali. Mamaya na ako magkakapote. Dito lang siguro yan. Kung ano, ito na, umulan na nga ano. Nakasama natin si Daniel. De, Manila. Malate. Lapit-lapit lang. Ano lang, sa may bandang Manila Zoo. Di na ako nagmedyas. Kung sakaling good deal yan, Brad, eh, ikaw magdadala na ito. First time mo mag-scooter. Mahirap kasi yun eh. Okay naman yung unit. Oo. Okay papel. Yung problema yung susi pag isa lang. Ano, sakay ka? Teka, medyo mataas eh. Okay. Alam mo naman yung kasu-kasuan natin, medyo palyado na. Go Wala, with us. kaya. Yeah. Nagbumoys yung helmet ko. Abot ba yan, Brad? Tubig. Hindi. Hindi ma. Layo. Layo pa. Baba pa to. Pag mataas, sisinukmat. Tara, nasan yun? Ano? Yung pera, Brad, nalagay mo? Nalagay ko na sa, ano, sa loob ng motor. Daming abirya. Saka ano, tawag dito, pag nagbayaran na kayo, wala nang pakialam nung Wala mahalat na, niyo oo. yung ano eh. So, ito na nga pala guys. Nakuha na namin yung motor. Nabili na namin yung motor. And nagpapasalamat ako kay Daniel sa pagsama niya sa akin sa pag-check ng motor. At the same time kay Norman. Kasi isa rin siya sa tumulong sa akin para makuha yung motorcycle na to. But without further ado guys, di ko na kayo bibigyan ng fancy reveal or anything. Meet my new motorcycle, which is itong Honda ADV 160. Yes guys, balik ADV ulit tayo. Kasi yun nga, naghahanap ako ng adventure scooter na pwede kong magamit for long ride, pang city ride, pang Lalamove, pang joyride and anything. Kumbaga, jack of all trades na motorcycle. At least magagamit ko siya sa iba't ibang paraan, kumbaga. Kasi nangyayari nga yun sa mga motorcycle ko. Like, for example, yung Honda CB150X, nagagamit ko lang siya for long ride. Yung Raider naman, halos nasa garahe lang. Pag trip ko lang, saka ko siya gagamitin. Yung Airblade naman, gusto ko man siya gamitin sa long ride, okay din naman gamitin sa long ride. Kaso ang problema, hindi ako komportable katagalan kapag ginagamit ko yung motorcycle na yun. At the same time, yun nga, ginagamit ko yun for Lalamove purposes. And ito rin kasi nangyayari sa akin, na itong mga nakarang araw, itong mga nakarang buwan, paggamit ko yung Honda Airblade sa paglalamove, tsaka sa pag-aangkas, sa pag-joyride, honestly, ang sakit niya sa katawan. Sumasakit niya yung katawan ko, tapos nangangawit na ako. Lalo na kapag may angkas, parang ang hirap i-control ng motorcycle. Siguro yun nga dahil tumatanda na rin ako. Kaya ito yung purpose na itong ADV na to. Para magamit ko for long ride, city ride, joyride, and Lalamove. Kumbaga lahat na ng mga pwede kong gawin is magagawa ko na sa motorcycle na to. Kasi syempre kapag yung CBX ang gamit natin, hindi naman natin pwede pang Lalamove yun. Hindi naman natin pwede pang joyride yun. Compare dito, at least lahat na. Diba? Anyway, ito nga pala yung ating bagong, or technically hindi naman siya bago, but more like used na, second hand
na Honda ADV 160. So ayan siya, halos all black na yung fairings kasi usually 'di ba itong part na to. Ito, tsaka ito, alam ko ano to silver. Pero this time, ano na siya, color black na. And hindi yan repainted. Parang sabi sa akin ng pinagbilan ko, binili daw talaga yan internationally, yung fairings na yan. Same goes sa kabila. Ayan. May mga nits and bits lang na parang may mga kalawang, may sign ng usage, and anything. Pero hindi naman siya yung totally deal breaker for me. Kasi maganda yung makina. Maayos yung makina ng motorcycle na to. Kaya ako, good deal na rin siya for its price. Nga lang, yung gulong, medyo pudpud na. Etong likod. Same goes sa harapan. Medyo pudpud na rin siya. Kaya susulitin ko na yan. Tapos yun, may mga accessories na rin. Tulad na itong side mirror. Itong top box bracket. Yung top box di kasama. Pero may kasama siyang top box na alloy. Siguro bebenta ko na lang yun. Itong top box kasi na to, nakakabit yan sa CBX ko talaga. Pero nilagay ko na lang dito sa ADV. Then yun, meron na rin siyang Senlo na driving light. Tapos yun. Yan. Halos all stock pa talaga yung motorcycle na to. Kaya for me, good deal na rin siya for its price na binigay sa akin. Hindi ko na i-disclose kung ano yung presyong binigay niya. Pero yun nga, good deal na. Ito lang talaga. Ito, mukhang nabakbak. So siguro paparepaint ko na lang yan kapag nagka-time ako. Tapos yun lang. May mga konting scratch pero hindi naman siya yun nga deal breaker para sa akin. Punta lang ako din ako kay Ian para ipa-check yung CVT kasi medyo madragging na yung motorcycle. Kaya yun, papacheck ko sa kanya kung ano yung mga ano ng motorcycle na to. And siguro papachange ko na rin kasi sabi ng owner hindi pa daw na-change yung bike. Kaya yun. Tsaka may gusto rin na pala ako ikwento sa inyo bago ko makuha tong motorcycle na to. So yun, punta lang tayo kay Ian and let's go. Bago ko makuha tong motorcycle na to, actually meron pa talaga akong unang tinignan. Sa first part ng vlog na to, kasama ko si Daniel. Pumunta kami ng Manila para i-check yung isang motorcycle na sinasabi ko. Hindi talaga ADV yung first choice ko, guys. Hindi talaga siya ADV. Kaya may nakausap ako. Kaso medyo magulo lang ang naging usapan namin. Hindi naging smooth kumbaga. So sa ano pa lang, sa conversation pa lang namin, parang nag-close deal na kami. Nasa ganitong presyo, ito yung makukuha ko. May accessories, top box, etc. Yan. Yun yung naging usapan namin. Sa issue, tinanong ko rin, wala naman daw, ganyan-ganyan. So syempre, since parang close deal na, i-check ko na lang yung unit, i-check ko na lang yung papers. Edi pumunta na kami ni Daniel, bumabagyo nun. Ang lakas ng bagyo nun, lakas ng ulan nun. Pagdating namin doon sa location ng seller, upon checking ng unit, merong issue. Una, yung stepboard ng motorcycle. Parang may sira, kumbaga missing, parang gano'n. Technically, madali lang naman solusyonan yun kasi bibili ka lang naman ng, yun nga, stepboard sa mismong kasa. Siguro hindi naman aabot ng mga libo yun. Kung umabot man, edi okay, sige, walang problema. Hindi ko alam na may ganong issue. Okay, fine, walang problema. Next naman is yung top box. Hindi daw kasama yung top box sa presyong binibigay niya sa akin. Mas mataas daw yung presyo ng motor kapag kasama yung top box. Sa akin naman, based dun sa napag-usapan namin, yun yung binigay niyang presyo. Kasama yung mga accessories na yun. So syempre, dun ako nag-base. Doon ako nag-base sa presyong binigay niya kasama yung mga accessories. Nung nandun na ako sa location, hindi na ako kasama. Okay, sige, anayin natin. Okay natin yan. Okay, sige, wala nang top box. Total, may mga extra top box naman ako sa bahay. Okay, fine, walang problema. Kaso, yung nagpa-deal breaker na sa akin, yung susi, yung remote key. Ang sabi niya, yun nga, hindi niya daw alam kung nasaan, nawawala daw, etc. etc. Yun na, parang sinabi ko na una-una, di ko alam kung may nagpo-program ng susi na yon sa market, kumbaga. Kasi syempre, keyless yun eh. Pangalawa, hindi ko rin alam kung may nabibiling blanco na susi para dun sa motor na yun. Kasi special yung susi na yun eh, yung remote na yun, kumbaga. Magkano rin magpa-reprogram nun, magkano rin yung blanco na susi na yun. Siguro, ewan gagastos din yata ako ng mga 4,000, 5,000, ganyan. Kasi dito pala sa ADB,
Umaabot na ng 4,000 eh, kasama na yung blanco na susi, na remote key. So ako sabi ko, di ba mababawasan yung presyo, ganyan. Hindi daw, ganun pa rin daw yung presyo. Kasi mahahanap naman niya daw yung susi na yon. Ang iniisip ko kasi wala akong assurance na kapag nagkabayaran kami, eh babalikan niya pa ako, papakita niya sa akin yung susi, nakahanap niya yung susi, etc. etc. Wala akong assurance. The same time, busy rin kasi siya. Hindi siya yung parang laging available when it comes to may mga bagay-bagay na ganito, na ganyan. Hindi siya ganun ka-available. Kaya sabi ko, bakit parang ang daming hassle, ang daming hindi sumasangayon. Kasi nung pumunta kami, bumabaha, bumabagyo, lakas ng ulan. Tapos pagdating namin doon, ang dami kong na-discover na wala sa napag-usapan namin. So parang sinasabi sa akin ng panahon na o ng sitwasyon na huwag mong bilhin to. Parang ganun. Parang sinasabihan ako ng sitwasyon na huwag mong bilhin yan, hindi worth it yan, etc. etc. So ayun, siyempre malaking pera rin ang lalabas ko. Kaya we've decided na wag na, i-cancel na lang yung yung transaction. Kasi nga parang ang daming hassle eh. Ang daming problema, ang daming hassle. So yun, umuwi kami, napagod lang. Kaya kako maghanap na lang ako ng ibang motor. Siguro hindi talaga ako para doon sa motor na yon, but more like sa ibang brand na lang ng motor. And eto na nga, naghanap ako ng ADV 160 na pasok sa budget ko. Ang dami ko in-inquire, ang dami kong hanggang sa yun nga, sinama ko na yung tropa kong si Norman. Pumunta kami ng Quezon City. May check kaming motor doon, ADV 160 rin, kulay puti. Hindi ko nagustuhan yung vibrate ng motor na yon. Like, ang baba ng odo, pero bakit parang sobrang lakas ng vibration? Na tipong konting throttle ko lang, nginig na nginig talaga buong motor. So sabi ko, bakit parang hindi normal to? Kahit na mababa niya ang binibigay sa akin yung presyo, hindi normal to for me. Kasi yun nga, ang baba ng auto, tapos ganun katindi yung vibration na experience niya, kumbaga. Sakto, eto, second choice ko, pinuntahan namin, check namin. So far, wala yung issue na mabibrate. At the same time, nung first look kong nakita tong motor na to, grabe, parang na-inlove na agad ako. Alam mo yun? Di ba may ganun eh, pag nakita mo yung isang motor sa akin, may inlove ka talaga eh. Although first choice ko talaga, color white na ADV. Kaso nung napansin ko dun sa una namin chinek na taga QC, may scratches, may ibang mga gas-gas, ganyan-ganyan. Parang litaw na litaw. Ganon. Litaw na litaw yung gas-gas, litaw na litaw yung issue, kumbaga. Whereas dito, may mga gas-gas siya, pero at least tago. Kasi kulay itim, parang ganon. Eh ayun, ito na yung kinuha ko. Ang pangalan nga pala nito is AIDA. AEDA. Meet AIDA, guys. Aking Honda ADV 160. Anyway, ito, malapit na kalaiyan. Papacheck yung CVT at the same time. Papa-change oil ko na rin itong motorcycle na to. Kasi nga, di pa daw na-change oil to. Tsaka di pa na si CVT clean, kaya medyo madragging. And yun, para ma-check ko rin kung anong mga dapat palitan dito sa na to, sa motor na to, if ever. So yun, tala natin yung truck shop niya yan. Same time, update ko kayo sa mga susunod na mangyayari, okay? Sige. Dahil mo naman gawa dyan. Dahil mo naman gawa. Ano lang to, check natin CVT, tas change oil. Tapos na yung shop mo. Taas na lang. Nice, laki na shop mo ah. Nice. Waterproof. Nag-ano pa? Okay. Pero at least pwede na dito mag-inom. Ayos na pwede na gumawa ng mga motor. Oo, yun nga eh. 3 hours later. So yun guys, eto na nga pala. Tapos ko na ipa-check kay Ian, kay Master Ian, etong Honda ADV 160 na to. So may na-discover lang kami. Although expected ko naman na sabi ni Ian, naibiyahe daw sa baha etong motor na to. Kasi nung binuksan yung CVT, may mga sign ng kalawang. Ang nangyari daw, possible, yun nga, nilusong sa baha, tapos hinayaan na lang na patuyuin. Hindi na pinabukas yung CVT, ganyan. Kaya parang, ayun nga, meron siyang sign na
nailusong siya sa baha. Pero hindi, nasabi naman ni Ian, okay lang naman daw yon as long as na hindi napasukan yung makina. And so far, yun, smooth naman tumakbo. Talagang ma-vibrate lang dahil yung CVT may mga sign ng kalawang, ganyan. So basically parang madaling remedyo. Tutusin, madaling remedyo yung issue, kumbaga. Pero sa presyo na rin kasi kung tutusin, pwede ko pa sanang tawaran, pwede na kung nalaman ko yun, di ba? Pero okay na rin. Importante, nag-enjoy naman ako sa motorcycle, nag-enjoy naman ako sa bike. Unlike dun sa isang una ko talagang na-check na ADV, grabe, napakalakas ng vibrate. Yung tipong kala mo may tama na yung connecting rod na ewan. Kaya sabi ko, mas mura siya, pero nakakatakot. Alam mo yun, baka mas mapalaki yung gastos. Dito naman daw, sabi ni Ian, yung clutch lining lang daw tsaka bell ang kailangan palitan, pero the rest okay pa naman. Kasi yung clutch lining medyo pudpud na, tapos yung bell yun nga, may mga kalawang. Pero yung bell pwede naman daw i-regroove kung sakali. Bali yung tutusin, yung clutch lining na lang talaga ang kailangan palitan. Hanap na ako dun sa bahay. Alam ko kasi meron pa ako natago na clutch lining dyan na makapal-kapal pa, na pasok dito sa Honda ADV 160 na to. So yan guys, so far okay naman, goods naman yung bike. I mean, oo, may mga issue, pero for its price hindi na rin talo, hindi na rin masama. Satisfied naman ako, as long as na yun nga, eto, walang problema sa makina. CVT okay lang, magagawa naman ng solusyon. Ayan, balik tayo sa EDV. And sana supportahan nyo pa rin ako sa mga gagawin kong content. Kahit nasabihin natin na scooter na naman to, sana masuportahan nyo pa rin ako guys. But yun, dito ka na tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Meet my new motorcycle adventure scooter, si Ada. Looking forward sa mga adventures namin with this bike. So yan, y'all know the drill. Ride safe. Peace out.